Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Michelle Tuason ng CRC Dasmariñas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, we thank you for this beautiful morning and for another opportunity you have given us to share and meditate your word. We ask for your presence, Holy Spirit, to be in our midst and give us the wisdom to understand your message for today. We pray all of this in Jesus' mighty name. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Number of Levitical Cities and Their Distribution, na makikita po sa aklat ng mga bilang or Numbers chapter 35 verses 6 to 8. Sama-sama po natin itong basahin sa magandang Balita Biblia version. Bigyan niyo rin sila ng 6 na lungsod kanlungan na takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod, kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatuwid, ang ibibigay nyo sa kanila ay 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin. Sa maliit ay iilan lang. May God bless the reading of His Word. In the Old Testament, cities symbolize safety, stability, and prosperity. In verse 6, it was mentioned about the cities will be called cities of safety, which signify no other than God. As we all know that the safest place in the world is under the will of God. Sa ating buhay Kristiyano, alam po natin na hindi tayo immune mula sa pagdurusa o paghihirap. Ang katotohanan nga po ay kung minsan maaari tayong maging nasa kalooban ng Diyos at nasa matinding panganib. Tingnan na lang po natin ang buhay ng mga apostol o maging si Jesus mismo. Lahat sila ay nasa kalooban ng Diyos, ngunit naharap sa pag-uusig, panganib at maging sa kamatayan. Gayunpaman, ang pinakaligtas na lugar ay nasa kalooban pa rin ng Diyos. Dahil mapapagkatiwalaan natin ang kanyang mga plano para sa atin dahil sa kanyang walang kapintasang karakter. Sa madaling salita po, ang kanyang kalooban ang pinakamabuti dahil siya ay perpekto sa karunungan, pag-ibig, katapatan at kabutihan. Kahit na ang lahat sa paligid natin ay gumuho at ang ating buhay ay nasa panganib, ang ating mga kaluluwa ay panatag kay Kristo at ang Diyos ay mananatili sa atin sa gitna ng lahat ng kalamidad. Sabi po sa mga awit, chapter 46, verses 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundong mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Kapag po tayo ay nasa kalooban ng Diyos, malalaman natin na tayo ay nasa pinakaligtas na lugar dahil sa atin ang kanyang pagpapala at kanyang mga pangako. Sa kabilang banda, ang mamuhay sa labas ng kalooban ng Diyos ay ang pamumuhay ng isang masuwayin na buhay na nailalarawan sa kasalanan, panlilinlang at tukso na maaaring sumira at makasira ng buhay. Gayunpaman, kahit na pinili nating mamuhay sa ating mga sariling paraan, maaari tayong gumawa ng isang pagwawasto ng langdas at piliin na sundin ang kalooban ng Diyos. Maaari nating ipagtapat ang ating mga kasalanan at tumanggap ng kapatawaran at tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Maaari tayong humingi ng tulong sa ating Diyos at maaari tayong magtiwala sa Kanya na bigyan tayo ng kapangyarihan upang gawin ang Kanyang kalooban. Para po sa ating conclusion verse, makikita ito sa Psalms 18:2, Tagalog version po. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Marami pong salamat muli sa pakikibahagi sa aming programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya din po kayong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan ang video na ito upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.